Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay Martes, araw ng Martes, Marso 19, taon 2019, and welcome sa episode number 53 ng Wealth of the Nation series. Ang Wealth of the Nation series ang natatanging programa sa Facebook at ina-upload natin agad sa YouTube na tumatalakay patungkol dito sa tinatawag nating divine wealth o kayamanang natatago o itinago sa sambayanan na pinagsamantalahan ng mga kabal. Ngunit ito ay atin pong sinisikap na mabuksan sa pamamagitan ng programang ito at unti-unti tayo nagkakakilanlan at nabubuo ang ating komunidad ng mga personalidad na interesado sa isyong ito at maging ng mga think tanks, may mga thinkers, no? Unti-unti na po silang lumalabas at naiingganyong magpahayag para mabigyan ng tinig, mabigyan ng boses ang mga natatagong salaysay na dapat naman nating maunawaan. Of course, ang programang ito ay crowdfunded at personal funded po ito. Kayo po mismo, ako po mismo ang nagugugol ng lakas, nagugugol ng konting pananalapi para mabuo natin at maging sustainable ang programang ito. Kung ibig po ninyo na makibahagi bilang donors, contributors, at siyempre, hindi lamang naman tungkol dun sa financial donation, kundi maging pagbabahagi ng inyong talento, gaya na lamang ni Raikal Sabiran na nag-donate ng ng ating pong ginamit na intro, gaya na rin ni Joselito Sarmiento na nag-donate ng kanyang kakayahang gumawa ng graphics at yan po ang aking gamit ngayon para sa cover photo. At marami pa pong ibang na maaari po ninyong ibahagi na hindi naman po mababayaran ng salapi. No? So, maaari rin po kayong magpadala ng inyong tulong sa pamamagitan ng paypal.me/Tony Israel. At yung iba po ay nagpapadala sa pamamagitan ng BDO. Ang savings account number ng inyong lingkod ay naka-flash na po sa ating screen at ang aking full name. At maaari rin po gamitin yan kung kayo po ay magpapadala sa Cebuana, Luilier at ano pa mang mga money transfer services. Ang phone number po ay nakatala po sa inyong mga screen. Yan na rin po ang inyong tatawagan kung may nais kayong ipaabot sa akin o nais po ninyong tumawag sa akin.
Ang ating programa ay na-upload po natin yan sa YouTube. Maaari po ninyong mapanood anytime. youtube.com/Tony Israel. Maaari po ay mag-subscribe kayo dahil from time to time ay mag-i-issue po tayo ng updates, lalo na tila nalalapit na. Very crucial na po ang mga araw na darating sa atin. Sabi nga po ng ating mga reliable sources, exciting days ahead. No, kaya po tayo po mag-i-issue ng mga updates kung meron pong mga nais na ipaabot ang ating pong mga reliable sources. At syempre, ang hanapin lamang po at Alien Talk or #Alien Talk sa YouTube. Ayan. Lalabas na po sigurado ang programang ito at maaari niyo pong i-subscribe, maaari po ninyo ipamalita sa inyong mga kaibigan, sa mga kamag-anak na mag-antabay ng announcement sa Alien Talk. Dahil sana mapawi ang ating umaibsan, ang ating mga pagpapagal sa mundong ibabaw sa pamamagitan ng pagsabog ng biyaya. Hari nawa, may awa ang Panginoon Diyos. Sa programang ito, ay nagpapasalamat po sa mga donors. Hindi ko na po kayo maisa-isa muna dahil para maging private din naman po. Dahil kasi ang aking pang ginagawa ay pinadadalan ko po kayo ng individual links dito sa ating live program. At ayan po ang aking paraan para kayo pasalamatan. At nag-iisip po ako ng kaparaanan pang iba para may pakita ko po ang aking pasasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa mga donors, sa mga contributors, particular doon po sa nagpaabot ng kanilang tulong nang ako po ay magkasakit. Nais ko po palang pasalamatan ng espesyal dahil kanina lang may nakipagkita po sa akin yung aking kaibigan na si Mr. Emmanuel L. At nag-abot po siya ng kanyang sabi niya donasyon para po sa programa, para po doon sa mga pangangailangan po ng inyong lingkod. Salamat Mr. Emmanuel L. Okay. At pinasasalamatan ko na rin po in advance si Dr. Teresa Rodrigo para po sa programa natin ngayon. Kasi kung hindi po dahil sa kanya, ay mahihirapan po ang ating panauhin na mag-appear o humarap sa pamamagitan ng B-Live dahil medyo hindi po siya technical savvy. Ganyan pa man, nais ko pong tradisyon na ang ating programa na hindi po tayo magsisimula at hindi natin binabati ng good evening ang ating mga early tuners. Nandiyan si Eli Mapatak, si Jim, si Faye Falda. Salamat Faye, salamat sa saging na matamis. Yung nektar na walang katapusan ang pagpatak ng tamis. Kay Edison Johnson, siguro nasa ibang lugar siya. Good morning. Emilio de la Torre, kay Marlene Hagulino Sano, kay Elanor Erlina, thank you, good evening. Sita Jose, Ana Misisar, Alan Milebo, Carlos Aganda, Claire Bansag Vargas, thank you. Kay Maria Rosa Silang, thank you. Fernando Santillan, Cynthia Concepcion, Virgilio Cabresa Lihesta. Tinanggal ko na muna yung background music dahil may nag-comment sa YouTube na annoying daw sa kanya. Okay, hindi na raw kailangan. Verinia Arevalo, kay Maylene Balyosa, good evening. Rosilo Haban, Nigali Ilaeba, Cynthia Concepcion, Bernardo Gatyon, Andel Gina, good evening. Edwin Ismilia, good evening sa iyo. Maraming salamat. Good evening din to kay Ed, kay Robert Daita, kay Gudoy, good evening sa iyo Gudoy. Kailan ba Gudoy? Giselle Giswa, kay Ayete, good evening sa iyo. Kay sino ba ito? Aurieda. Kamali tuloy ako ng pindot. Hindi kayo. Kay Auriada Taurus, watching from Pampanga, taga Pampanga. Uy, kay Princess Elizabeth. Princess, imbitahan kita para sa Sunday Super Chat tayo ni Supremo. Paabot ko yung aking imbitasyon sa inyo this coming week para sa Sunday Super Chat tayo. Good evening to all Woten members and viewers, especially one and only Anton Neri Saldi de Leon.
and to all Pekog family tuning in tonight. Ayan, maganda tayo sa Sunday Super Chat para happy with Supremo. Hingi tayo ng update. Okay, kay Kaed, good evening to all in Canton. Kaed, pag-usapan natin yung sabi napibinbin o napipintong solar attack o solar storm na ngayon daw March 20 o March 21 ha. Kay Nilo Rick na magaganap at magdudulot daw ito ng catastrophe. Ewan na. Huwag naman sana kasi may nabangan tayo. Kay Nilo Rico, good evening. Kay Dandy Hucos, good evening. Salamat. Gisan. Kay Babette Martinez. Kay Marlene Sumabit. Maylene Sumabat, sorry. Sorry, Maylene Sumabat. Kay Tabeta Tolentino. Ibito de la Torre, tapos na. Ay, kay Marlene Nagabaw. Salamat sa iyo, Marlene. Sherlyn Malye, good evening. Mitchell Hilda Candelaria. Daniel Estariha. Retsed Balbuena Taduran. Kay Captain Sparrow, Vicente Jonas Sipeda, kay Tawin Madarang Sahonya, RGDXJ Ibanez, Carlo Bautista, kay Ate Del, good evening sa iyo Ate Del, di ba malamig dyan sa lugar mo? Kay Maria Rosa Silang, good evening watching from Italy, kay Vince Royo Dava Montoya, kay Brad Louis Biagtan, Jose Oliver Buayaban, kay Marlene Palikte. Ang ganda ng song, watching from UAE. RJ, good evening. At Renve, magandang gabi sa Rantot at sa iyong guest, mga viewers. Kay Grace Erlina, good evening. Kay John Andrew, hi John, good evening. Marijo Kunanan, kay Sandel Del Prado, good evening sa iyo. Kay Marlon ng Japan, Anashi Takashima, Marlene Agulino Sano, kay Estoy Estrada watching from Bicol. Uy. Kay Wilma Ramos. Kay Alberto Nilo Lianeta, Rosie Sotelo Gavanes, Miguel Luberia. Malapit na. Ligaya ang pangalan niya. Ay, maghahatid ligaya. Para yung mga kasing edad natin babata. Okay, kay Wilma Ramos, Gariliagas, Bernadette Tayag, magandang gabi sa iyo Bernadette, kay Razal Nozar, Elma Victa Peralta, Wilma Ramos, kay Violi Pagador, Evangeline Gindap, Dominic J.R. Mateo, Perlita Balena, kay John Nugget, kay Yoko na, gusto ko pa, good evening sa iyo Yoko na. Sana gusto mo pa. Lani Corsiga, kay Buboy Ramos, kay Emily Milienos, kay Angeline Castillo Tolentino. Ay, kay Mel, maraming salamat. Good evening, Woten Addict, Pekog family, and Our Highness Queen Elizabeth Maylin Ruiz. Be patient and pray that everything will be given according to His will. Okay. Ay, kay Willie Raelian, good evening. Wilma Ramos, Frederick Magsayo, watching from CDO. Uy, maraming Land of Gold, ha? Kay Aida Berhen. Ayan. So, 94 viewers tayo so far, 80 reactions, and 103 comments. Ang ating pong panawin ngayon ay isa po nating kasama noon sa broadcast. Although nauna siya. At ang kanyang era, nung nasa radyo siya, kahanay siya nila Rod Navarro, kahanay siya ni namayapang si Uding Bartolome at iba pang mga batikang kilalang mga broadcaster sa Maynila. Ang kanyang pangalan po ay wala iba kundi si Ka. Kaya yung tawagan namin doon yan, Ka. Kaya ako natatawag din Ka-Tony noon, Ka-Anto na. No? At ang pangalan siya si Kaver. Si Kaver Santoyo, isa pong batikang komentarista, radio journalist, announcer, at talagang lumaki huto sa radyo, sa DZME. Doon po sa dulong-dulong istasyon, sa 13, alam ko nasa dulong-dulo yan. Hindi ko kayo magkakamali, dulong-dulo sa kanan. Kung yung sa kaliwa ay DZXL, dito sa DZME, yan po sila Ka-Oding Bartolome, Ka-Rod Navarro, at naging familiar po ang kanyang pangalan sa akin sa tunog dahil po sa isang familiar na person
pangalan po ni Professor Tagumpay Gonzales ng Tagamed at ni Major Bernie Manalo. Kaya po ngayon, ako po nalulugod at nagkaroon po ako ng pagkakataon na makadaupang palad pamamagitan ng broadcast na ito. Walang iba kundi si Kaber Santoy. Magandang gabi sa inyo, Kaber! Magandang gabi sa iyo, Anton, at sa lahat ng mga viewers ng Alien Talk. Magandang gabi po sa inyo lahat. Batikan naman. Batikan talaga. Walang kagatul-gatul, ano? Walang kagatul-gatul sa pamamahayag. Kaber, ano po ang naging nag-encourage sa inyo, nag-motivate sa inyo na magsalita ngayong gabi? Ano po ang pinakapangunahing dahilan? Natanong ko lang. Isa po sa mga dahilan kung bakit ako po ay na-encourage na magsalita dito po sa inyong napakaganda at napakalawak na programa na Alien Talk ay dahil sa ating paglilibot at pakikisalamuha sa iba't ibang grupo ng kapatiran, lalo na ang mga kapatirang Rizalista, ay hindi nawawala yung usapan tungkol dito sa divine wealth o yung kayamanan ni Dr. Jose Rizal at tungkol din dito sa Marcos wealth. Yung mga ganong usapan po ay hindi nawawala sa iba't ibang grupo ng mga kapatirang Rizalista. Yun po ay ang isa sa nagbunsod sa atin na makisali dito po sa inyong programa na Alien Talk. Ayun ako po'y nalulugod at nagbuong pusong nagpapasalamat. Yan yun ni Doktora Teresa Rodrigo at nagkaroon po tayo ng ganitong pagkakataon na makapag-ugnayan. Ano po? So, ano po bang mga naririnig ninyo? Kaber, maaari po ba ninyo ibahagi sa amin? Isa po sa ating mga naririnig karaniwan sa ating mga kapatiran ay may malaking kayamanan na kapag ito ay nabuksan sa tamang panahon, sa tamang mga taong mag-aasikaso dito, ay hindi na po maghihirap ang mga Pilipino. Yun po ang karaniwang naririnig natin. Ano po? At hindi lamang po sa mga kapatirang Rizalista, yan po ay nadidinig din natin sa iba pang mga kababayan natin na naglalakad din at naghihintay, umaasa dito sa sinasabing kayamanan. Although meron pong mga katanungan, ito po ba ay ipamumudmud talaga sa mga Pilipino o ito ba ay gagamitin para mawala ang kahirapan sa buong Pilipinas? O ito ba ay para sa mga Pilipino lamang? O ito ba ay para sa buong sangkatauhan? Yan po ang mga katanungang namumutawi po sa isipan ng inyong lingkod. So ano pong kadalasan ninyong sagot? Ang kasagutan po dito ay batay na rin po sa mga sinasabi ng ating tinataguyod na si Dr. Jose Rizal, yung kanya pong kaisipan, na ang sabi po ni Dr. Jose Rizal, sa pamamagitan po ng isang tauhan ng El Filibusterismo, na kanya pong isang sinulat na nobela, ang sabi po nung isang tauhan dyan na si Padre Florentino, tungkol doon po sa kayamanan, na nakapaloob doon sa isang kahang bakal. Ano po? Ito po ay kayamanan ni Simon. Ito po ang sinabi ni Padre Florentino. Naway, nung ihagis po kasi ito ni Padre Florentino sa dagat, ito po ang kanyang sinabi. Naway, ingatan ka ng kalikasan sa kanyang kailaliman, nakasama ng mga korales at perlas ng kanyang walang hanggang karagatan. Subalit kung dahil sa isang banal at matayog na layunin ay kakailanganin ka ng tao, ay pahihintulutan ka ng Diyos na makuha sa sinapupunan ng mga alon. Samantala, ay hindi ka lilikha ng kasamaan, hindi mo ililiko ang katarungan, at hindi ka mag-uudyok ng kasakiman. Yan po ang sinabi ni Padre Florentino sa El Filibusterismo na isinulat po ng ating Dr. Jose Rizal. So may iugnay niyo po ito
kumbaga, siyempre, hindi naman lamang ito yung nobela, kundi kabahagi ho niyan yung kaisipan ng ating Opo. dakilang ating dakilang Jose Rizal. So kung Opo. yun po ay masasabi lang nating allegory o bahagi lamang yun ng kanyang nobela, sa tingin niyo po ba may portion doon na katotohanan na darating yung panahon na hintulutang iluluwa na nga ito ng Diyos o ng dakilang nilikha para sa sambayanan? Kung pagbabatayan po natin yung mga testimonya ng ibang mga otoridad tungkol dito, katulad po nung kumalat ng mga pahayag ni Karen Hoods. Sige pa. Kanya pong iniuugnay si Dr. Jose Rizal sa IMF World Bank bilang siya mismo ang nagtatag nito. Katulong ang isang Ferdinand E. Marcos. Apa. So, yung sige pa, tuloy niyo pa, Kaber. At yung ating po namang tutunghayan, yung isa pong sinulat na aklat ng ating din pong kasama sa broadcast na si Eric San Juan, yung sa kanyang libro pong may title na Raiders of the Lost Gold. Doon po ay tinatalakay kung saan ang galing yung kayamanan ni Ferdinand E. Marcos. Sige po. Na matagal ng panahon ay nagiging issue sa ating bansa at sa international realm. Ang sabi po na sa ni Eric San Juan sa kanyang aklat, ang kayamanan po ni Marcos ay nagmula sa isang Padre Jose Diaz. Antonio Diaz. Jose Padre Antonio Diaz. Na napagkatiwalaan ni Pope Pius XII. Dahil sa kahusayan nitong si Padre Diaz sa paghawak ng ari-arian ng Vatican. At itong si Padre Antonio Diaz ay bumalik sa Pilipinas bago magkaroon ng Second World War. At nagbago siya ng pangalan dahil meron nga po siyang naging agenda na ilipat sa kanyang account ang kayamanan na ipinagkatiwala sa kanya. At lumalabas po sa mga pangyayari at sa mga sinasabi ng marami na ito pa lang si Antonio Diaz o Padre Jose Antonio Diaz ay si Dr. Jose Rizal. So yun po yung mga umiikot sa kapatirang Rizalista na mga balita na pinagbabatayan po nila ng kanilang mga pag-asa tungkol po dito sa kayamanang ito. Sayang na nga lamang po na hindi na po kami nag-abot ni Professor Eric San Juan. At nang itayo natin itong programang ito, yun din yata ng panahon na sa kanyang pagpanaw, ano po. So sayang lamang at hindi na kami nagkaroon ng pagkakataong magkaroon ng pagkakataong tulad nito. So, sa inyo pong pagkakaunawa, kayo po nasabi yun ninyo kanina, ay meron pong pinangangasiwa ang mga kapilya ng Rizalista. At kayo po siyempre, kayong sinasabi po ninyo na ito inaasahan ng mga kapatiran, siyempre yan ay first-hand information na galing po mismo sa inyo at galing na rin po sa inyong pakikipag-ugnayan. Ano po ang kadalasang ekspektasyon ng mga kapatiran? Yan po ba para sa individual? Yan po ba bawat isa sa ating Pilipino ay tatanggap ng konting pabuya o ito ang kayamanang ito once na mabuksan ay mapupunta sa mga proyekto at yung indirect benefits na lamang ang mapupunta sa atin? Ano po ang inyong spekulasyon diyan? Meron nga po mga usap-usapan na umaasa po ang mga kapatiran na individual ipapamudmod ang kayamanan. So bakit meron pong mga katanungan na lumalabas tungkol dito? Kung ngayon pong panahon na ito, na nakita na po natin na ang anomalya sa gobyerno ay kabi-kabila, na ang pinag-uusapan dito ay hindi naman ganong kalaking kayamanan na sinasabing divine wealth. Napakalaki ng divine wealth na ito kung ikukumpara sa mga ninanakaw sa ating gobyerno. Totoo po yan. Kung sa panahon pong ito lalabas ito, hindi po kaya maging object of corruption lamang ito.
Exactly. At kung ipapamunod po naman sa mga tao individually, ang mga kayamanang ito, halimbawa yung sinasabi po ng ibang kapatiran, na 1 milyon daw po bawat Pilipino magkakaroon. Hindi po kaya yung pong mga magsasaka na makakatanggap ng 1 milyon, baka hindi na po sila magtanim ng palay. Ayun na nga ho. Yun na nga po. Yung pong ating mga kababayan na hindi naman masyadong mahilig magtrabaho, baka lalo naman silang malulong sa pag-inom ng alak o paggamit ng droga dahil marami na silang pera. Ang At sinasabi po, sige pa, tuloy pa. At baka po yun nga po, baka yung pong pera ay magamit lamang sa kung ano na hindi naman talagang tatagal o hindi mapapakinabangan na tunay ng pamilya. Yan. Kaya hindi po kaya bumagsak ang ating ekonomiya kung ganito po ang mangyayari. Ayun. Ang pagkakaunawa ko yata, magiging monitored. Hindi ko alam kung paano mo monitor ho yan dahil hindi ho yata in the form of cash, kundi iaalim-sabay ho yan dun sa tinatawag na quantum financial system na siguro sa pamamagitan ng electronic banking. No? Yung pattern, titignan din yung pattern. Ito pala si si Juan de la Cruz, napupunta lang sa grocery, araw-araw bumibili ng alak. Baka magkakaroon ng disciplinary measure. Ano po? Pero yun nga lang, isa sa mga magiging concern nga dyan, kung magtatrabaho pa kaya yung ating mga kababayan. Opo, yun po. Baka dyan na rin po pumasok yung idea na mag-hire na tayo ng mga OFW galing sa ibang bansa. Pero kung yung sa tingin ko yun, sabing 1 milyon, isang Pilipino, palagay ko napakaliit pa ho niyan. Ano? Opo, maliit pa po siguro yun sa ibang estimate. Ako din sa estimate. Now, ano pong sa tingin ninyo ang pumipigil ho dito? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ho ito mabuksan-buksan? Although na may mga usaping nalalapit na. Ilang araw na lang, ilang linggo na lang, ilang buwan na lang, ilang taon na lang. So, tingin niyo po ba ito ay sumasang-ayon o may sinusundang plano o divine plan? Yung kumbaga na dapat natin munang sundin, tupdin bago ibigay ng Diyos yung kanyang ibuhos ng Diyos yung kanyang biyaya. Opo. Kung pagbabatayan po natin muli ang iba pang sinulat ni Dr. Jose Rizal na ginagalang natin bilang ating pambansang bayani. Meron pong siyang sinabi sa kanyang liham sa mga kababayang dalaga sa Malolos. Ganito po ang kanyang sinabi, "Pakalimiin ninyong magaling kung ano ang relihiyong itinuturo sa atin. Ito ba ay utos ng Diyos o pangaral ni Kristo na lunas sa hirap ng mahirap?" So dito po ay makikita natin na tinatalakay po ni Dr. Jose Rizal yung issue ng kahirapan. At ang issue po ng kahirapan, siyempre po ito po ay may kaugnayan sa kayamanan. At meron pa po siyang sinulat. Ang sabi po niya, "Bakit hindi ko babakahin ang relihiyong ito? Gayong ang relihiyong ito ang siyang sanhi ng lahat naming tinitiis at luha." So, doon po sa kanyang nabanggit na pangaral ni Kristo na lunas sa hirap ng mahihirap, kung titingnan po natin yung pangaral ni Kristo, hindi po yun ang pangaral na dinadala ng simbahan. Hindi po yun lunas sa hirap ng mahihirap. Ang sabi po ni Kristo ay ganito, tungkol sa kahirapan. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat ako ay kanyang pinahiran upang ipangaral sa mga dukha ang magagandang balita. Ang magagandang balita nito ay ang magagandang balita ng kaharian ng Diyos. At ang magandang balita ng kaharian ng Diyos ay magandang balita dahil ang sabi niya, ang mga nagugutom ngayon ay bubusugin. Ang mga nalulumbay ngayon ay tatawa. Yun po ang sinabi ni Kristo na hindi po naituro ng simbahan. Kaya sa divino plano po kung ating pag-uusapan, dito po iikot yung umpisa ng paglutas sa kahirapan.
dapat pong mapalitan ang pundasyong espiritual kung saan po naitayo ang kapitalistang economic system na siya pong dahilan. Ayon na rin po kay Papa Francis. Binabatikos niya po itong mga kalabisan ng kapitalistang sistema. So, ang atin po ditong nakikita, ang solusyon po sa ating kahirapan ay mabago yung buong sistema, ang ating capitalist economic system. Pero bago po ito mabago, kinakailangan palitan po natin ang katuruan ng relihiyon na marami pong Pilipino ay yumayakap ngayon. Okay. Palagay ko yung tungkol sa kapitalismo at yung sistemang banking system o sistemang pang-ekonomiya ay tinatrabaho na po yan at yan po ang ating inaasahan in the form of global currency reset, no? Babalik na po tayo sa gold standard at yung mga advanced technology tulad ng sinasabi ni Ed ngayon ay yan po ang ating pinakaantabayanan na magaganap at nang sa ganun ay magkaroon na ng full adjustment na nasasang-ayon po dun sa sinasabi po ninyong divine plan. Ngunit yung pagdating po dun sa spiritualismo, sa aspeto ng spiritualismo, ano kaya ang magiging impact kapag nagpahayag na tayo na merong individual, bawat individual ay makatatanggap ng paglagay na nating card na may laman. Ayun nga po. Yun po. Kakaroon ng shifting nito. Dahil ayun po, opo. Kaya nito, ito ay divine wealth. No? Kapag namunga, kapag dumating na tayo sa punto na ipamamahagi na, siyempre pagpapakilala ho nito pera na nanggaling sa Diyos. Opo. Di ba? Di po ba? Opo. Hindi naman natin nasabihin ito na nanggaling kay Jose Rizal, nanggaling kay Marcos, kundi i-acknowledge siyempre natin ang pinagmulan nito divine wealth, so divine ang source. Opo. Nagbabaliktad ho talaga ang pananaw ng taong bayan pagdating sa relihiyon gawa ng all the while, ang mga relihiyon sila ay naglilikom ng pera galing sa tao. Diba? Opo. Tama po. Everything is possible with God except money. Walang imposible sa Diyos maliban sa pera. Pero ngayon, pag nangyari ho ito, babaliktad ho yan Dahil ito ang Diyos na mismo ang mamimigay ng pera sa tao para maibsan ang kahirapan. So, siguro hindi lamang yung ekonomiya, pang pananalapi, kundi maging ang aspeto ng ating pananampalataya sa Diyos ay ipihit po talaga ng 360 degrees o 180 degrees. Sa akin talaga. 360 degrees. Kaka-Anton. Yan po, Ka-Anton, makasingit po, ano po? Sige po. Nabanggit po natin yung tungkol sa espiritualidad. Kaugnay ito pong kayamanan. Ano po? Kanina po, nabanggit po natin yung tungkol sa sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Ang tanong niya, yung po bang itinuro sa ating relihiyon, ito po ba ay pangaral ni Kristo? Dahil ang pangaral po ni Kristo ay ganito. Ang sabi niya, ang sino mang susunod sa akin, kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Ibig sabihin po, yung ating pagiging makasarili, itatakwil natin. Itong physical na katawan natin, yung isang sarili natin. Subalit meron po tayo isa pang sarili, yung tinatawag na divine self. Ang divine self na tinatawag po natin ay yung pong siyang naghahari doon sa kingdom of God na sinasabi ni Kristo. At yung kingdom of God na yung sinasabi ni Kristo, the kingdom of God is within you. So meron po tayong isa pang sarili na hindi makasarili dahil ito po yung malaking sarili natin na siyang pangkalahatan, walang pag-iimbot, walang kasakiman. At kaya sabi ni Kristo, i-deny mo ang iyong sarili, yung pong physical natin na makasarili. Dahil ito ba, may pangangailangan po ito Mamamatay ito, magugutom, kailangan ng karangalan, kailangan ng sex, kailangan lahat ng mga pito ng laman. Pero ang sabi ni Kristo, pagkatapos ito, anong gagawin natin?
Dapat tayo ipanganak na muli. Saan tayo papanganak? Doon sa ating espiritual na sarili na walang pag-iimbot. Hindi po na ituro ng simbahan yon. Bakit po hindi na ituro? Sapagkat ang sabi po ng simbahan, ganito. Noon do pong kinreate o nilikha ang tao, tayo po ay nilikha sa kawangis ng Diyos. Tama po. Sa pangalawang chapter ng Genesis, mababasa po natin, nilikha din ng Diyos ang tao bilang galing sa alabok, so physical. Sa dalawa po yung ating sarili. Pero ang sabi po ng simbahan, dahil sa pagkakasal ni Eva at ni Adan, nawala na po yung ating pagiging wangis ng Diyos. Kaya tayo po ay makasalanan, at dahil makasalanan, dahil sa isang tao nagkasala tayo, kinakailangan sa isang tao rin ay maliligtas tayo. Kay Jesus. Kaya, ang hindi mga maniwala kay Jesus, mga Muslim, Buddhist, mga Confucianist, mga iba pang relihiyon, hindi kasama doon sa sinasabi nila na kaligtasan. Pero para kay Jesus po, hindi po sinasabing ang tao makasalanan lang. Ang sabi po ni Jesus, ganito, kayong lahat ay mga Diyos, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. So iba po yung turo ng simbahan. Ang turo po ng simbahan, wala na po tayong wangis ng Diyos na sarili. Ang natira po yung makasalanan na lang. Kaya ito po, panay makasalanan, korupsyon sa politika, greedy sa kapitalistang sistema ng ating ekonomiya. Yun po ang nangyari sa atin. Pero kung ang susundin po natin yung pangaral ni Kristo, na tayo po pala ay meron dapat na ipanganak na muli sa isang tunay nating sariling walang pagiging makasarili, walang kasakiman. Yun po yung ating divine self. Abe, pag lumabas po yung kayamanan na divine wealth, yan po ang kapartner nun. Wala pong mga amkam, wala pong magkukurap. Makikinabang ang lahat ng Pilipino, hindi lamang mga Pilipino, kundi ang buong sangkatauhan. At hindi nyo po na itatanong, hindi po natin napag-uusapan pa pala, yung tungkol dito sa kaisipan ni Dr. Jose Rizal, na siya po ay hindi naman talagang makabayan lamang. Si Jose Rizal po ay isa pong internationalist, universalist. At babasahin ko po, sa pahintulot niyo po, Ka-Anton, yung pong sinabi ni Dr. Jose Rizal, sa pamamagitan po ni Basilio, doon po sa kanyang El Filibusterismo. Sa loob ng ilang siglo, kapag ang sangkatauhan ay napalaya na o natubos na at nagkaroon na ng kaliwanagan, kapag wala ng lahi-lahi, kapag ang lahat ng tao ay malaya na, kapag wala ng mga mang-aalipin at mga nagpapaalipin, mga mananakop at mga nagpapasakop na bansa, kapag ang katarungan ang siyanang naghahari at ang tao ay itinuturing na namamamayan ng daigdig, ang pagsusulong ng agham na lamang ang mananatili. Kung magkagayoy ang pagiging makabayan ay magiging katumbas ng panatisismo at siya na ipinagmamalaki ang kanyang makabayang kaisipan ay walang pag-aalinlangang ihihiwalay bilang isang mapanganib na sakit o karamdaman at bilang isang salot sa kaayusang panlipunan. Kaya si Dr. Jose Rizal po, kung ating pong susundan yung kanyang kaisipan, ay hindi lamang po pang Pilipino yung kayamanan na yan. Makikinabang ang buong sangkatauhan. Yun po ay siyang nilalaman ng kaisipan ni Dr. Jose Rizal. Tama ho yan, tama ho yan. Sangayon po ako dyan sa inyo pong sinabi na ang ating dapat, ang mamutawi ho sa atin, yung ating divine self. No? Siguro by that, tayo magiging matulungin, maawain, compassionate. Unahin natin yung kapwa natin, ang titignan natin ano bang kulang sa kanya. Total, meron naman ako, maaari kong itulong sa kanya. So, kaysa dun sa yung ating serpent self. Yung parang meron nung gano'n eh. Opo, no? Serpent self. Tama po, tama po. Bestial or serpent self. O, yung bang makasarili. Kasi mga reptile ho yan yung mga hayop na makasarili ho yan eh. Wala ho yung hindi nakikimingil, hindi nakikipag-socialize, sariling lakad. Kung titignan yung mga butiki doon sa natin. Nag-iisa lang ho yan, kanya-kanyang biyahe ho siyan. Ganun din yung mga ahas, diba? Meron ho yan sa atin eh.
nasa gut ho yan natin. Ako naniniwala ako, Kaber, na kung pinagsama-sama yung mga parte ng mga hayop nasa sa ating katawan, yung magmula sa bibig natin hanggang dun sa tumbong, naniniwala ako, ahas ho yan. Opo, yan. Ayun nga po, Ka-Anton, yung ano. Yung entrails natin, ahas po yan Opo. Di ba yung ahas pag lumunok lang nagda-digest ng sarili. Ganun din naman yung tiyan natin, yung mekanismo ng tiyan natin. Opo. So, at Ka-Anton, tama po yun. Sige pa. Singit po. At yan po, Ka-Anton, ay may pinagbabatayan sa banal na kasulatan. Meron pong sinasabi sa banal na kasulatan na man are but beasts. So tinutukoy po dito yung ating sariling pisikal. Ngayon, meron po kasing duality ang man. Meron po tayong tinatawag ng divine self. Kaya ang sabi ni Kristo, hindi nyo ba nababasa sa kasulatan na kayong lahat ay mga Diyos sapagkat kayo mga anak. Lahat kayo mga anak ng kataas-taasan. So meron pong duality ang man. So tayo po ang mamimili kung alin po ang ating pagaganahin. Ito bang ating physical na sarili? O yung bestial self, beast, as hayop, na kasama sa animal kingdom? O yung ating divine na sarili o divine self, na kasama po sa kingdom of God? Nasa atin po ang pamimili. Yun nga kumahaba ito. Ang ano yata dyan, Kaber, meron no kasing sumpa, di ba sinumpa si Eva ng Panginoon. Sabi, gagapang ka sa iyong tiyan, parang ahas. Siguro sana ay mawala ho yan. Kaya may mga naniniwala rin po, Kaber, na itong divine wealth, particular yung mga ginto na nakabaon, ay hindi daw ito makukuha o hindi ito masasakatuparan kung hindi daw po ito riritualan. Ang mga may mga usaping ritual ho ba, magpapakain, yan po ba napapakinggan ninyo din sa inyong mga samahan? Dito po sa inyong samahan? Naku po. Marami pong mga ibang samahan ang nagsasagawa po niyan at naniniwala sa ganoon. Pero yun nga po ang aking tinatalakay sa amin pong grupo na ang divine wealth po na yan ay hindi lilitaw yan, hindi pagkakaloob yan, hanggat walang sapat na bilang ng mga tao na siyang pagkakatiwala ang humawak nito na mayroon ng pagbabago ang kamalayan, na ang kanilang kamalayan, ang umiiral na, ay yung kanilang divine self. Na tinutukoy doon sa banal na kasulatan na 144,000. Na ang kamalayan nila ay yung divine self na po. Yun. Kumbaga ang interpretasyon ng iba yung tinatawag namin dito yung mga nakaraang talakayan cleansing. Kumbaga kailangan daw kami mag-cleansing. O kumbaga bibinyagan panibago at para mabago yung aming pananaw. Pero ito palang sa inyo naman yung kamalayan na tayo ay individuals. Kaya na ang ating pairalin ngayon yung karakter ng Diyos. Diyos na habag, Diyos na ating tinitingalang mabait na Diyos, mabuting Diyos, hindi yung Diyos na masama. Opo. On the other hand. At, kaya kung pag-aaralan niya po, yung pong kaninang nabanggit nyo, yung pong sangkot po dito, yung ating spiritual dito po sa kayamanan. Opo. Sapagkat hanggat hindi po natin nauunawaan yung katuruan ni Kristo, hindi po magiging karapat-dapatan tayo sa kayamanang iyan dahil mawawalang halaga po yung kayamanan na yan. Magiging sanhi lamang po ng kasakiman. Yun nga po. So, dito po sa ating binabalangkas tungkol sa divine wealth, divine plan. Tapos na po ba ang inyong pagsalaysay tungkol dyan sa divine plan? O meron pa po kayong dapat idagdag tungkol dyan? Ano po Ayun nga po. Tungkol po naman sa divine plan, yung pong divine plan ay meron po itong 10 stages, pero ang kaugnay po dito sa kayamanan ay yung pong stage 8. Sige po, simulan niyo po ng bagya. Bigyan niyo kami ng idea kung ano yung stage 1, 2, 3, yung at least mga in 1 or 2 sentences per stage. I-define lang nito. Okay. Doon po sa stage 5, ang pinaka... Stage 1 muna. Ano po ba ang stage 1?
Ayun pong stage 0 hanggang stage 4 po ito. Ito po ay kinasasangkutan po nung ano po yung nasa loob ng isang individual na tao. Yun po yung sex urge, mga ganun po, na hindi po siguro masyadong relevant sa ating pag-aaral ngayon. Pero yun po ang pita ng katawan. Yung pong sex at yun po ang sangkot. Pero doon po sa 0, na doon po yung tinatawag na alpha. Yung alpha po, yun po yung ating pagka-Diyos sa loob kapag ating pong nalakpasan yung mga itong stage 1, 2, 3, and 4. So yun po itong kulang po sa individual. At kung paano po natin mararating yung sinasabing kingdom of God sa ating loob, na nasa kaloob-looban, yung ating pagka-divine o dibinong kaakuhan. So ang ating pong nakikita historically ay yung pong stage 5, 6, 7, 8, 9. So, okay, ano po yun? Ayan. Okay. Ang stage 5 po, ito po ay narito po yung katuruan ni Kristo. Ang katuruan po ni Kristo, in a nutshell, ay dalawa. Yung pong isa ay tungkol sa material at yung isa po ay tungkol dun sa sinasabing kaligtasan. Para bang religious, ano po. Doon po sa religious, ang sabi niya, ang formula niya para maligtas, ang tao, kinakailangan, i-deny niya yung sariling physical na katawan. Ang sabi niya, yung mga susunod sa kanya. At ang sabi pa niya, pagka-deny niyan, dapat ma-born again ka, magkaroon ka ng panibagong sarili. Ano yung panibagong sarili? Yung divine self na nasa loob ng ating pagkatao na common to all humankind. Yon. Nung dumating po ang Roman Christianity, na bago po ang katuroang ito, pero dinala po ang pangalang katagang Kristo, Christianity. Pero ang katuroan po ay naging iba na. Imbis na ang kaharian ng Diyos ay nasa sa loob ng tao, itinuro po na ang kaharian ng Diyos naroon sa malayo, sa langit. At ang tao ay hiwa-hiwalay na pisikal na katawan. Kaya anong bunga nito? Ang bunga nito ay hindi na po natin ginalang ang tao bilang nasa kanya pala ang pagka-Diyos. At meron palang kanya-kanyang interest na nagko-conflict with each other ang mga tao dahil ang katuruan niya ay hiwa-hiwalay tayo bilang tao at ang masakla pa dito, tayong tao ay malayo sa Diyos dahil ang Diyos pala nasa itaas ng langit na hindi natin malaman kung saan sa langit yun. So, kontra sa turo ni Kristo na, anong turo ni Jesus Christ? Ganito po. God the Father, nasan po ang God the Father? Nasa loob. Nasan po ang Christ? Nasa loob. Nasan po ang Holy Spirit? Nasa loob. Nasaan ang kingdom of God? Nasa loob. Yan po ay mababasa natin sa banal na kasulatan. Yan po ang turo ni Kristo. Okay. Sa material aspect po naman, ito po ang turo ni Kristo. Nung meron pong isang mayamang nagtanong po sa kanya kung paano po siya magkakaroon ng eternal life. Ang sabi po niya ganito, ipagbili mo ang lahat mong kayamanan at ipamigay mo sa mga mahihirap. Yun po ang kanyang katuruan. Ayun po. Ano naman po ang ginawa ng Roman Christianity? Sa material na katuruan ni Kristong ganon, na dapat hindi ka magpakayaman. The single institution, the richest single institution on earth is the Roman Catholic Church. Siya po ang greatest or biggest accumulator of wealth and properties on earth. Kaya baliktad po ang katuruan. At dito po na itayo sa Western countries ang capitalist system sa ganito pong spiritual foundation. Kaya dito po sa ating stage 6, lalabas po, iko-correct po ito. Ituturo po sa tao ang bagong Kristyanismo. Na ang ituturo ay, ang Diyos pala ay nasa loob ng tao. Ang kingdom of God ay nasa loob ng tao. Kaya tayo ay dapat na hindi kasama sa animal kingdom. Tayo po ay kasama sa kingdom of God. Sa stage 7 po naman ay ganito. Yung pong capitalist economic system na umiiral po sa ngayon, ito po ay maraming mga elemento na minamanipulate, pwedeng i-manipulate. Ang resulta po ay kahirapan ng mas nakararami at ang mga nakikinabang ay ang iilan, lalo na ang mga bangkero. Ano po ang mga elementong ito? Isa po sa pangunahing elemento ay yung law of supply and demand. Ito pong law of supply and demand, namamanipulate po yan. Ano pa? Yung national currencies na iba-iba. Iba-iba ang value. Iba-iba yung exchange rate. Namamanipulate din po yan. That's right, that's right. Mamanipulate po yan. Kaya dito po sa stage 8,
dito po lilitaw yung sinasabi nilang 666. Ang sabi po ng maraming mga nagtataguyod ng Kristyanismo na Roman Christianity, yun daw pong 666 ay Antikristo. Pero kung titingnan po natin sa Biblia, wala pong sinasabi doon na ang 666 ay Antikristo. Wala pong ganon. Hindi po Antikristo. Wala pong sinasabi doon sa tungkol sa 666 ay Antikristo. Wala pong ganon. Ang 666 po ay siya pong magbabalik sa gold standard sa pamamagitan po ng isang papang nawala na. Isang papang nawala na. It may be the Black Pope, a former Black Pope, na may control sa gold account, na sa pamamagitan ng kanyang control sa gold account, kahit wala na siya, kaya po nating baguhin ang umiiral na capitalist economic system na sobrang hindi makatarungan. Para maibalik po ito sa gold standard. Okay. Nasa stage 9 na po yan, ano? Stage 9. Stage 8 lang po yun, stage 8. So, ibig sabihin sa stage 8 na yan, mawawala na yung dapat mawala na yung Papa. Hindi po. Ang Papa po ang magiging makakatulong po sa atin. Yung pong Black Pope. Yan po makakatulong. Yan po ang makakatulong sa ganong stage. Dahil magkakaroon po tayo ng isang one world economic new order ng ating economic system. Okay, na tinatanggap pong 666 base. Yung sinasabi po sa Bible na kung wala kang tatak ng 666, hindi ka makakabili at hindi ka rin makapagbebenta. Sa tingin ng maraming mga nagtataguyod ng Roman Christianity, ito po ay masama. Subalit ito po ay siyang magbibigay wakas dito sa unjust capitalist system na nagdudulot po ng kahirapan sa buong mundo. Unang-una po, equality. Hindi po equality na pantay-pantay ang tao, imposible po iyon. Equality po, economic equality between nations. Dahil magkakaroon po tayo ng iisa lamang na universal currency. Hindi katulad na yon ang piso 53, halimbawa, $1. Palagi po nang talo. So, that is unjust for the Philippines. So, kung gusto po natin talagang mabago ang economic system na ito, kinakailangan po yung system po ay una munang baguhin yung spiritual foundation. Tama po yan. Dahil dito po sa spiritual foundation, dito po itinatayo yung economic system anong klase. Kung makasarili yung ang pakilala ay hiwa-hiwalay ang tao, may kanya-kanyang interest, abay, siyempre po, ang itatayo natin yung capitalist system. Na kung sino yung marunong magpaikot ng pera, may capital, ay isa lang ang yayaman. Dahil ang ating spiritual foundation ay makasarili. Tao lang tayo na wala na tayong wangis ng Diyos. At anong klaseng political system? Corrupt political system. Dahil nanakawin ko ito, dahil ito, physical na itong katawan ko eh. Ang interest ko, hindi interest ng mga mamamayan. Ayun po. Kaya po, ang unang process, the spiritual foundation must be abrogated. And in place of it, ay ilagay po natin yung totoong katuruan ni Kristo. Hindi po yung katuruan ng simbahan. At susunod dyan, yung economic system, which is divine economic system. At kasunod na po nun, yung tinatawag na divine government. Para po, wala na pong lahi-lahi, sinasabi ni Dr. Jose Rizal, lahat po ng countries ay nasa ng world government, kaya wala na pong giyera. Dito po matutupad yung prosperity and world peace for all mankind. Yun po. Napakaganda, Gaber. So, naintindihan ko ngayon, hindi pala tayo basta-basta maaaring tumalon agad dun sa ideya ng divine government hanggat hindi muna naisasaayos per baitang, bawat baitang. Opo. Gayang divine economic. Spiritual, yung pong sa stage 7. Magsisimula sa ating sarili hanggang sa magiging collective ang idea, magiging collective yung perspektiba, at hanggang tayo ay pumalaon at mag-introduce ng institutionalized changes. Institutionalized yung mga area na yan hanggang sa dumating tayo sa divine economy, divine social structure, at bago tayo magkaroon ng divine government. Maganda po yan. At stage 9. Ayan po kaya, mahabang proseso po ba yan? O maaring mangyari sa 1 taon, 2 taon? Ano po sa palagay ninyo?
Sa Biblia po kasi na tinanong po yan kay Kristo, ang sabi po niya, walang nakakaalam na yon. Pero sa panahon po ngayon, ito dahil binigay po sa atin yung divine plan. Whether it happens in the near future or not, ang importante po tayo po ay naging bahagi para po sa ganitong pagbabago. Tama po yan, tama po yan. Ito ang ating ginagawa, inyo pong mga pinangusap sa amin ngayong cover, ay masasabi po natin isa pong pitak ng kontribusyon ninyo tungo po dun sa direksyon na atin pong inaasam na patutunguhan po natin. At tapos po ang mga prosesong ating inaantay. Ano po? Okay, sige. So may dadagdag po ba kayo doon? Cover? O tayo po'y kumalaot at ng mga ibang katanungan dito? Ano po? O may dadagdag po? Okay na po. Hanggang okay, opo, tapos na po 'yon muna. For the meantime. For the meantime. Okay, sige. Yung sabi ni Mylene Erasmo Balyosa, parang iba ang sinasabi ni Cover kasi 666 is the number of the beast na nasa Revelation. Yun ang sabi, mark of the beast daw kasi yun. So kinakatakutan niya yung number na 666. Pero sabi nga kanina, may nag-comment ko kanina rito, hindi ko na maalala, kung binaliktad naman yung 666, nagiging 999, yun naman yung nakatatak dun sa mga purity ng ginto. 999, oo. Pero sa ancient Sumerian text, ang 6 is parang sacred number din naman daw yan. Hindi naman totally ganun mark of the beast. Anyway, tignan natin kung ano magiging kainatnan dahil parang nangyayari na nga ngayon in the age of technology, yung tinatawag ng mga teknolohiya ngayon na itataniman ka ng mga chips sa katawan. Chips. Chips. Kapag wala ka daw ng chip na yon, hindi ka makakabili at hindi ka mabibigyan ng pera, yun parang naiuugnay ngayon doon sa mark of the beast na yan. Ano? Okay. Kung pag-uusapan ng pagbabago ng reliyon, it will take lots of discussion and time. Tama po ba yun? Ano po? Mahabang proseso daw po yun kapag pagbabago ng reliyon. Ang nakalagay po sa Bible na pinagbatayan din po ng divine plan, ang nakalagay po doon, ito pong stage 6. Ano po? Sandali lang po ito. Sandali lang, ano? Yung stage 6 ay sandali lamang. Kasi yung pong sige po. Tama po yan, Cover. At hayete, dahil dun sa Biblia, nakalagay doon na itatanim na ng Diyos yung kanyang tipan sa ating kalooban. Nandoon yan sa Jeremias naalala ko, 33 o 31 hanggang talata 33. Na kumbaga, bagong tipan ng Panginoon, hindi na kailangan ng pangangaral. Kumbaga, i-download na lang natin. Ayun, Itatanim na lang ng Diyos sa ating isipan at sa ating diwa, sa ating puso, ang pakikipagtipan sa Kanya. So siguro palagay ko nga, madali na lang yan. Kanton, pwede po bang sagutin ko po yung isang tanong, yun sa comment po kaninang una, Opo, sige. na yung pong 666 ay yung po yung the beast na kinatatakutan. Kasi po sa ating pong karaniwang isipan, meron pong para bang may kinatatakutan, o merong hindi katatakutan, merong mabuti, merong masama. Pero po doon po sa divine plan, ang sabi nga po ng Biblia, ang aking kaisipan ay hindi inyong kaisipan. Ang aking pamamaraan ay hindi inyong pamamaraan. At sabi ng Diyos, ganito pa rin po. Ako ang gumagawa ng liwanag. At ako rin ang gumagawa ng kadiliman. Ako ang gumagawa ng kapayapaan. Ako rin ang gumagawa ng kasamaan. So, ang tinatawag pong 666, kung sa pananaw po ng Kristiyano na iba, dahil sa literal po nilang ini-interpret ito, para pong masama. Ano po? Pero ito po ay bahagi ng divine plan. Katulad din po ni Judas. Kung hindi po lumabas si Judas na nagkanulo kay Kristo, hindi po matutupad yung misyon ni Kristo. Ganun lang po yun. Meron pong papel, a very important role ang 666 sa divine plan.
And whatever be that role, that is good because that is part of God's plan. And that will lead to a just economic system. And then later on, at stage 9, it will lead to the establishment of the universal divine government on earth. On earth, hindi in heaven. On earth, okay. Okay. Tama naman sabi ni Ferdinando de Velas na walang makagagawa ng ganyang plano unless may divine intervention. So naniniwala ka, Kaber, na ang lahat ng ito ay may sasakatuparan dahil sa partisipasyon mismo ng Diyos sa invisible man na pamamaraan, mararamdaman natin na nandyan ang Diyos at kumikilos siya mismo para ito ay maisakatuparan. Meron pong nakasulat ka Anton sa Biblia, ang nakalagay po doon ay ganito. Marami ang plano sa isip ng isang tao. Subalit, ang plano ng Diyos o ang layunin ng Diyos ang siyang matutupad. Tama po yan. Okay. Meron daw mga universal currency ngayon tulad ng Bitcoin, yung cryptocurrency. Baka nga yan, baka yan din ang idea kung paano natin matatanggap yung ating biyaya. Kung Bitcoin na o cryptocurrency na. Okay, basahin na lang natin ang Biblia para hindi tayo maligaw. Good evening, okay. So, siyempre, ano yung Biblia minsan maraming mga interpretasyon tayo at marami tayong pananampalataya o pananiwala na hindi sumasang-ayon dun sa itinuro sa atin, no? So, and who is that Christ? Marami po pwede tawagin Kristo kasi that's only a title. Dapat po malinaw, si Jesus ang ating pinatutukuyan. Thanks you sa pag-like, okay? Babae na po ang second coming ngayon to complete the two symbolism, Adan and Eva. Lalaki ang first coming, ang second coming ay babae o second Eve, the woman clothed with the sun. O nga, nakalagay dyan sa cover, di ba, na babae, the sun o liwanag o banal na espiritu at sa flag natin, may sun, kaya dito isisilang ang Panginoong Jesus. The greatest invasion of the Holy Spirit. Sir Anton, pakitanong nga kung ang reliyon ba ang nagpagulo sa mundo? Naniniwala po ba kayo, Kaber, na reliyon ang nagpagulo sa mundo? Opo. Naniniwala po ako doon. Dahil unang-una nga po, yun na lang pong paniniwala na ito po ay katuruan hindi po ni Jesus Christ, kundi po ni San Pablo. Ang katuruan po niya ganito. Ang sino man na ikupisal sa kanyang labi o bibig na si Jesus ay Panginoon at siya ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ang taong ito ay maliligtas. Sa makatwid, kung ito po ay babasahin ng mga kapatid nating Muslim, ng mga kapatid nating Buddhist, abay, isipin nila abay, hindi kami pala kasama dyan dahil hindi naman namin gagawin yan dahil iba yung aming reliyon. So, ito po ay katuruan ni San Pablo. So, ito po yung nagkaroon ito po ang naging dahilan kung bakit nagkaroon po ng pagka-conflict ang ibang relihiyon sa Kristyanismo. Samantalang, ang turo po ni Kristo ay hindi po ganoon na siya ay ikumpisal na siya ay Panginoon at siya ay binuhay. Hindi po tinuro ni Kristo yon. Ang turo po ni Kristo i-deny nyo ang iyong sarili at kayo ay ma-born again dun sa inyong dibinong sarili para ka maligtas. Ibig sabihin kasi yung dibinong sarili walang kamatayan po yun. Ayan, pero mahabang talakayin po yun at sinagot ko lang po yung tanong. Pumasok ko si San Pablo. Talagang magugulo yan. Magugulo talaga yung usapin. Anyway, sabi ni Willie Aragon, hindi po traidor si Judas kung alam nyo lang. Totoo yan, naniniwala ako dyan. Si Judas ay dichotomy ni Jesucristo. Kung si Kristo wala siyang pakialam sa material Siya sa spiritual lang Pero kailangan niya si Judas. Dahil dun sa material, dun sa physical na pangangailangan, si Judas ang kolektor. Si Judas ang ingat yaman. Kaya si Judas ang nagsabi ng 30 gintong at 30 silver. Kaya pag nangailangan tayo ng pera, huwag kayo hingi kay Jesus, hingi ka kay Judas.
Judas, penging 30 pong malay mo, biglang maginting ang lamesa ni Anton. Galing kay Judas. Parang ganun naman din Kaber, no? Okay. 666, shootin mo, hold up ka, pakita mo tunnel, pag-agawan, nakawin, malamang patay na. Oo nga naman. Oo, kasi LSM 666, yun naman pang code ni Marcos yan eh. Kawawa si Judas, lagi sinisisi. Totoo yan, kawawa. Sa sinasabi ni Kaanto na inilalagay natin sa kabuturan ng ating puso, napakaganda. Nasa Biblia po yan. Nasa Biblia yan, RJ, nasa Jeremias, kung hindi ako nagkakamali, chapter 31. Yung pakikipagtipan ng Panginoon Diyos. Ilalagay po yan sa ating mga dibdib, sa ating isipan. Kasama po ba sa divine wealth ang deuterium? Hindi po nabanggit puro gold. O syempre naman, kapag dito, kasama niya yung palladium at yung iba pang mga precious metals, Elman, no? Lahat ng resources na dito sa Pilipinas, sa tapat, sa ilalim ng pangangasiwa, ng soberenya ng Pilipinas. Hindi ng mga wag lang kang karapatan. Okay. Ang turo ni Kristo ang salita. Divisive na issue ang Duterte po yun. Ginagampanan lang ni Judas ang kanyang papel upang matupad ang nasusulat. Tama naman, di ba, Kuya Ber? Opo. Parang tayo din na may role, kung bad ka o good. Hindi naman bad si Judas talaga. Opo. Kasi parang nangyari doon, nagkaroon sila ng usapan eh. Anyway. Opo. Kaya sabi ni Jesus, bago bumalik si Judas at may kasama ng kawal, sabi pa ni Jesus, lumakad ka na, humayo ka ng madali. Yun, minadali pa niya. Minadali pa niya, oo. At pagbalik, doon na, inalikan na siya. Kuya Tony, si Lady Santos. Sige, Kuya. Meron lang pong idadagdag na konti. Sige. Yung nga pong sinasabi, yung role po ni Judas, yung role po ng 666, kung atin pong ikukumpara sa kuryente, ano po? Ang kuryente po ay hindi po pwedeng umandar kung walang negative at positive side. Ganon din po sa plano ng Diyos. Meron pong negative at meron positive upang magkaroon po ng katuparan ang pinlano po ng Diyos. Ayan. Ang kuryente, napapakinabangan natin, wag lang natin hawakan. Wag lang hawakan. Kuya Tony, si Lady Santos sumunod, nagsalita spiritual. Sa lahat ng claim, siya lang nagkwento ng pagkakasal, pagbabago. Sige, anuin natin, mag-reach out tayo kay Sunflower one of these days. Yung Kristong totoo po ba, hindi yung artista at gumanap na Kristo. All happening now is according to Judas' gospel, and his star will rise as bright as a new star. Okay, Judas, gospel of Judas, yan pa yung isa sa mga gospel na nawawala eh. Bueno, medyo kinakapos na tayo ng oras, Kaber. May mga gusto ka pang ihayag at iiwan sa ating mga viewers bago tayo magtapos? Nagpapasalamat po ako una-una po sa inyo, Ka-Anton, sapagkat pinigyan mong daan itong akin pong isinyer ngayong gabi. At nagpapasalamat po tayo sa mga viewers nitong Alien Talk. Sana po ay magpatuloy po kayo sumabaybay dito kay Ka-Anton para marami po tayong mapag-usapan at matutuhan pare-pareho sa isa't isa. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po sa panahon, sa oras po, Kaber. At sana sa susunod, tayo po muling magkaroon ng pagkakataong tulad nito. Ito po ay aking kinalulugod at nakasama ko ang isa sa pitikang broadcaster sa Maynila. Po iba kundi si Kaber Santoyo. Muli, sa kay Dr. ng Puso, maraming salamat sa kay Cheyo Kaber at kay Dr. Teresa Rodrigo para po mabigyan daan ang aming programa, ang ating programang ito. So, maraming salamat po sa pong malaking maraming salamat po, Ka-Anton. Maraming salamat po. Yan po ang ating naging panawin, si Kaber Santoyo, isa pong batikang broadcaster, mamamahayag sa radyo, radio journalist at manunulat. At kung ano po man yung kanyang binitawan sa kanyang
pananaw po yan. At siyempre, kayo rin naman po ay meron. At kung meron man kayong mga argumento, magandang sinyalis po yan na tayo po ay nagbumabalangkas ng issue natin pinag-uusapang ito ng may husay. Maraming salamat po sa inyo. Bueno, Queen of the South will make fulfillment of history. You will receive power when the Holy Spirit comes. Nice one, good. Okay, salamat. Bueno, sa Huwebes, darating na Huwebes, ating pong magiging panauhin ay si Queen Salvacion dahil meron po siyang special announcement at mukhang meron din akong assignment dahil magre-research ako dahil mabigat po yata itong aming pag-uusapan. No? So, sa Huwebes, Queen Salvacion. At sa Sunday, aanyayahan ko po si Princess Elizabeth at si Supremo para magkabalitaan tayo sa Sunday Super Chat. Mas masaya. Alam na ako, pero meron na dyan. Malalaman po natin kung tatanggapin po nila ang aking paanyaya. Bueno, sa gabing ito, hindi na po tayo magtatagal at magpapaligoy-ligoy at may yung ilang sandali na lamang tayo po magsasara. Michael Lopez, good evening. Mga pahabol, bilis tapos agad, Kuya Anton. Oo, Yele. Kasi may pasok pa tayo bukas. May pasok pa. So, kailangan i-cut off na muna natin. At sa susunod naman, sa darating na Webes, panibagong edisyon ng Wealth of the Nation series. Sa ngalan po ng Wealth of the Nation, sa ngalan po ng ating mga donors, sponsors, contributors, sa ngalan po ng ating naging panauhin, si Mr. Ver Santoyo, kay Doktora Teresa Rodrigo, at sa inyo po, ang ginigiliw naming mga audience, ginigiliw naming mga taga-subaybay, maraming salamat po. At kung may mga kakilala po kayo na nais pong magsalita, pagbigay alam lamang po ninyo sa inyong lingkod at atin po yan bibigang daan. Muli sa Webes, makita-kita po tayo para sa panibagong edisyon ng Wealth of the Nation. Magandang gabi.